Good morning mga idol. So dito naman tayo ngayon sa ating ubas. Ayun, hindi matapos-tapos yung pagdadamo mga idol dahil medyo busy talaga tayo. Ito yung mahirap kapag may farm ka tapos mag-office. Ayun. Yan, Everest mga idol. So malapit-lapit na. Kailang grabe ang ulan dito sa amin. Tapos napakarami nitong bungang ano na to. Yung wine type grape mga idol, meron tayo dito. So yung ano to, yung kataw ba, maasim kapag hindi gaanong hinog, pero kapag hinog na siya sobrang tamis din, masarap din. Ayan, ito mga idol. Ayan, kataw ba mga idol. Ito most likely yung ginagamit na rootstock, pero yan o, napabunga natin. Sobrang solid kung mamunga, ang dami niyang sa isang ano, sobrang solid niya mga idol mamunga. Ayan, marami pa yan dyan. Ayan pa sa dulo. So, kaya lang hindi yung gano'ng, ito pa oh. Kataw ba? Ito ay wine type grape mga idol. Ito yung ginagamit mostly na mga grape grower na rootstock kasi mabilis lang siya pabuhayin. Ayan. Ito ay yung type na Everest. Everest. And so, ang iba maliliit. Oh, yan siya. Dito. Tapos ito mga idol. Ito. Ayan. Ito. Sila. So ayan. So ito yung Everest. Ano din siya mamunga. Masipag din siyang mamunga. Yung Everest po natin. So ito yung mga ayan. Ito yung mga ubas na masarap. Tsaka malalaki. Malaki po siya. Kailangan lang ng insakto or tamang pag-aalaga sa kanila. Kailangan mo silang patabain. Yung mga stem niya dapat kailangan mataba din. Tapos makita niyo mga idol, marami akong ginawa dito. Nag-grafting ako. Yan, yung graft ko is itong Moldova. Moldova is one of the dual purpose din siya, wine and table. So tingin ko siguro ito yung papadamihin ko. Yung Moldova din na to. Ayan. So yun mga idol, yun lang. Tapos ito naman yung aking apple guava. Ayan, nakapagpabunga naman tayo mga idol. So mayroon pa dito. Yan, mga nag-start na mamumulaklak. Ayan, habang tumatagal mga idol, mas naiintindihan ko na yung paano pabungahin yung bayabas. Through pruning din po siya. Ayan, tulad nito. Ayan, may mga bunga na. And 1 and 2. Yan. Marami-rami. Tapos dito na side may bulaklak din. Yan oh, mga bulaklak. Yan. Ito. Sipag siyang mamulaklak. Ayan. Tapos doon sa dulo. Ito din. Ano, meron din bulaklak. Tapos may bunga. May bunga siya. Tapos doon sa dulo, yun sa dulo meron din, may bunga din. Then lahat po ng mga ano niya, may mga bit-bit ng bulaklak. So naiintindihan na natin kung paano talaga natin siya papubungahin mga idol. So through pruning, kakat natin siya ng insakto. Dapat insakto din na pagpuputol, hindi pwedeng putulan ng putol mga idol. So may binalot na ako kasi egg size na yan. Ayun sa taas, babalutin yun din, babalutin na rin yan. Even itong dalawang to, pwede na rin yan balutin. Good morning mga idol. So ayan, isa po sa pinakamasipag din po at masarap din na ubas itong tinatawag natin na Baikonur. So napakasipag po niyang mamunga din yan. So ayan po, hindi lang ganun kakinis mga idol yung ating ubas. Yan nga, dahil na huli tayo sa pag spray nito, pero hindi talaga siya pwede kasi na hindi natin may sprayhan. Lalo kapag panay ang ulan, tapos tulad nito naka open space. Maganda talaga kapag naka greenhouse sana. So yun yung target natin mga idol, makapagpa greenhouse tayo. Kailangan medyo malaki-laki ang budget. Yan. So yan naman. Tapos marami pa yan siya dito mga bunga. Ganito, nagkakaroon nga lang siya ng ano, yung spot, pero mawawala din naman yan. And then yan.
So ito po yung isa sa pinakamasipag din mamunga na ubas dito sa atin sa Pilipinas. Yan. Sobrang dami po ng bunga nito. Yan pa sa dulo. Yan. Tapos sa isang puno, ito naman. Yan. So namumulaklak naman na siya, and then marami na naman siyang bunga. Ayan. Minsan si Mrs. kapag kapag sabay-sabay ito mamunga, i-harvest niya, minsan nakakuha siya ng siguro mga around 5 to 8 kilo siguro sa isang punong ganito. Ayan, kapag sabay-sabay yung mga ganito, pag sabay-sabay itong ma-harvest, ayan siya, sinamulaklak na naman siya. Wala siyang tigil sa pamumulaklak. Then siguro sunod na mga araw po mag-aabono na naman tayo. Yan, triple 14 lang yung, or complete yung sinasabi po nating abono sa inyo. Tapos sprayhan lang natin. Ang bango ng kanyang bulaklak. Bango. Yan siya. Yan, kapag meron kayong ganito, masarap to. Kailan kapag gawing juice, kailan kapag masyadong mataas yung acidity ninyo, masakit din. Sakit din to sa bituka. Masarap, pero pag mataas ang acidity mo, medyo ingat-ingat ka lang dito sa kalamansi. Sobrang asim kasi itong kalamansing to. Good morning. Hindi ko nakita. Dapat pala pinutol natin yan dyan. Tinanggal para isang bunch lang yung palaki. Tapos yan, hindi natin na-proteining, hindi nakita. Sige lang. So ito din talaki. Ganda ng kanyang bunga. Kailan may nakasiksik dun sa loob, hindi natin nabantayan mga idol. Pero sige lang, pwede pa rin naman yan mga idol. Yan mga idol. Okay, Oks. Ayos na ba mga idol? Ayos na ba? So